Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, "Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos." Si Leah ay isang working mom na matagal nang nananalangin sa Diyos. May mga panahong hirap sila sa pera, may tensyon sa pamilya, at pagod na siya sa araw-araw na laban ng buhay. Madalas ang panalangin niya ay simple at tapat. "Panginoon, ayusin mo na sana ang sitwasyon namin." Sa isip niya, ang tulong ng Diyos ay dapat mabilis. Isang biglaang solusyon, isang agarang pagbabago ng kalagayan. Isang araw, habang nakikinig siya sa sermon tungkol sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, napaisip siya. Masiglang sumigaw ang mga tao ng Hosanna dahil inaasahan nila ang isang haring magpapalaya sa kanila mula sa mga Romano. Ngunit ang dumating ay hindi ang haring ayon sa kanilang inaasahan, kundi ang hari na nakasakay sa isang asno, mapagpakumbaba at patungo sa krus. Doon naunawaan ni Leah na ganito rin siya minsan sa Diyos. Tinatanggap niya si Jesus hangga't tinutupad niya ang mga plano at gusto niya. Ngunit kapag ang sagot ay paghihintay, pagtitiis, o pagbabago ng puso, sa halip na pagbabago ng sitwasyon, doon siya nahihirapan. Si Kristo ay ang tunay na hari, hindi dahil pinili siya ng tao, kundi dahil itinalaga siya ng Diyos. Ang kanyang kaharian ay hindi nakabatay sa kaginhawaan ng tao, kundi sa katuparan ng kalooban ng Ama. Ang krus, na tila pagkatalo sa mata ng mundo, ay siyang paraan ng tunay na tagumpay laban sa kasalanan. Ang hamon kay Leah at sa atin ay ito. Tatanggapin ba natin si Jesus hindi lang bilang tagapagligtas ng problema, kundi bilang hari ng ating buong buhay? Ang tunay na pagsunod ay hindi pag-angkop kay Kristo sa ating agenda, kundi sa pag-aayos ng ating buhay, ayon sa kanyang paghahari. Si Jesus ay hari na mapagpakumbaba, ngunit may ganap na kapangyarihan. Ang kanyang pamumuno ay humuhubog muna ng puso, bago baguhin ang kalagayan. Matuto tayong ipasakop sa Diyos, hindi lang ang mga problema, kundi pati ang ating mga plano at inaasahan. Magtiwala sa kanyang paghahari, kahit ang daan ay krus, at hindi ang agarang ginhawa. Mamuhay araw-araw sa ilalim ng kanyang salita, bilang pamantayan ng ating mga desisyon. Tinatanggap ko ba si Jesus bilang hari? Kahit iba ang kanyang ginagawa kaysa sa akin inaasahan. Panginoong Jesus, ikaw ang aking hari. Turuan mo akong magpasakop sa iyong paghahari, hindi ayon sa gusto ko, kundi ayon sa iyong kalooban. Maghari ka sa aking puso, at sa bawat bahagi ng aking buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen.